Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Si Typhoon Francisco nga ay huling namataan sa layong 535 kilometers east o silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Sa kasalukuyan, bahagya pa ngang lumakas yung hangin na taglay nito at umabot na hanggang 175 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pa west-northwestward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Daaring direkta nang apektuhan nitong si Bagyong Francisco ang Batanes at Babuyan Island na kung saan maaari na ngayon magdulot ng mga pag-ulan na may kasamang malalakas na mga paghangin. Samantalang kulimlim na kalangitan at kalat-kalat din ng mga pag-ulan ang dadalhin nito sa mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol Region. Dito naman sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, Southwest Monsoon naman ang siyang iiral na siya ring magdudulot ng matataas na tsansa ng mga pagulan. Base nga sa ating latest forecast track, inaasahan natin yung pare-reach na nga nitong si Bagyong Francisco ang kanyang peak intensity at mas tumaas na nga yung tsansa na maabot yan hanggang super typhoon category and estimated nga around 325 kilometers east ng Apari, Cagayan. Pagsapit naman ng Miyerkules ng umaga, ito na yung nakikitaan natin na closest approach niya dito sa kalupaan ng ating bansa and estimated naman yan around 275 kilometers east of Basco, Batanes. Kung titingnan din natin, magmula sa posibleng super typhoon ay pagsapit ng Miyerkules, bahagyayang hihina at muling babalik sa typhoon category dahil papasok kaya sa area na kung saan tuyo ang hangin. At inaasahan din natin na Miyerkules na rin yung pagsisimula ng pagbagal ng pagkilos nito bago ito mag-recurve sa may katimugang bahagi ng Japan. Pagsapit naman ng Thursday o Huwebes ng umaga, estimated na itong si Bagyong Francisco around 340 kilometers east-northeast o silangan, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At Huwebes na rin yan, magsisimulang mas bumilis ang pagkilos hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit niyang Biyernes ng umaga. So far, base rin sa ating track, kung i-consider din po natin yung ating cone of probability, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na maaaring mas kumanluran o mas mag-westward shift pa itong track nito at kung mangyayari yan, magtataas po tayo ng ating gale warning, especially nga dito sa may eastern section ng Batanes at Babuyan Islands. At dahil nga po sa nakikita nating senaryo, nakataas pa rin ang ating wind signal number 1 sa Batanes, northern portion ng Cagayan including eastern portion ng Babuyan Islands. Again po, yung ganitong lakas ng hangin maaaring magdulot ng minimal to minor impact. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan under wind signal. At bukod nga sa mga areas na na-mention po natin dahil sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon at yung periphery or yung gilid nga nitong si Bagyong Francisco, makararanas din ngayong araw na malalakas sa mga paghangin dito sa may katimugang bahagi ng Ilocos Region, Calabar Zone, Marinduque, Romblon, Masbate, malaking bahagi ng Visayas at yung eastern at western section ng Mindanao. Kinabukasan, kung saan nakikitaan natin na maaari niyang ma-reach yung kanyang peak intensity, halos malaking bahagi na nga ng Luzon, buong Visayas at same areas dito sa may Mindanao including yung northern portion ng Mindanao ang makararanas din na malalakas na mga paghangin. And pagsapit ng Wednesday, ito na yung closest approach na sa kalupaan natin, ay expect na po natin na malakas pa rin yung hangin na pinagsamang habagat at yung gilid nga din Francisco sa buong Luzon, Visayas at dito din sa may northern and eastern part naman ng Mindanao. Kaya yung hindi lamang po yung mga kababayan natin under wind signal yung mag-iingat, parte rin po yung mga kababayan natin sa mga probinsya na na-mention po dito, especially nga doon sa mga areas na exposed sa malalakas na hangin gaya nga ng mga coastal areas at sa mga upland areas. And in terms naman po ng mga pag-ulan, maraming nagtatanong bakit wala pa daw tayong nararanasan ng mga pag-ulan. Dahil sa nakikita po natin yung significant rains po talaga ay mararanasan pa natin bukas ng hapon hanggang sa Miyerkules ng hapon mag-uumpisa dito sa may Batanes at Cagayan. Naabot po yan ng 50 to 100 millimeters. At dahil din po sa southwest monsoon o habagat, asahan din natin yung significant rains aabot dito sa may Occidental Mindoro at Antique. Pagsapit naman ng Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, patuloy pa rin yung
epekto nitong si Bagyong Francisco sa may Batanes, significant rains din yung I-expect, 50 to 100 millimeters, including Occidental Mindoro, Antique, Palawan, due to southwest monsoon. So yung mga areas po na nakulayin po natin ng dilaw, 50 to 100 millimeters, ibig sabihin po yung ganitong dami ng mga pag-ulan, maaari na magdulot ng localized flooding, especially nga sa mga areas na malapit sa ilog, low-lying areas. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan at posible rin po yung landslide lalo na sa mga areas na meron very high to high susceptibility. At bukod nga sa binabantayan po nating bagyo, ay meron pa tayong isang sistemang binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na isang low pressure area at huli nga yung namataan sa layong 2,665 kilometers east o silangan ng southeastern Luzon. Sa kasalukuyan ay nasa medium chance na nga yan na maging isang ganap na bagyo at base nga sa ating tropical cyclone threat potential ay hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility within this week. By next week, aside po sa binabantayan nating low pressure area na nasa labas ng PAR, ay meron na namang isang bagong low pressure area na maaaring mamuo sa may kanlurang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagaman sa ngayon nga ay mababa pa rin yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Kaya naman patuloy po tayong tumutok sa pag-asa hinggil nga sa mga possible developments na binabantayan nating bagyo as well as yung mga low pressure